taong 2009 Cabiao, Nueva Ecija. Isang pamamaril ang naganap sa isang baryo. Bandang umaga pa lang iyon at tahimik sana ang paligid kung hindi lang sa sunod-sunod na putok ng baril na yumanig sa lugar. Pagkatapos ng pamamaril, isang tricycle ang nakita ng mga residente na walang kontrol na sumalpok sa isang puno ng akasya bago tuluyang sumubsob sa isang kanal sa gilid ng kalsada. Nagtilian ang ilang nakasaksi. May mga tumakbo palapit, may mga natigilan sa takot. Nang silipin ang tricycle, doon nila nakita ang driver nito na kinilalang si Alexander Palisok o Alex sa tawag ng mga nakakakilala sa kanya. Si Alex ang nagmamaneho ng tricycle ng mga oras na yon. Kasama niya sa loob ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki. Ang bata ay sugatan, nahilo, at umiiyak sa takot. Pero laking ginhawa ng lahat ng mapag-alamang wala itong tama ng bala. Buhay ang bata. Si Alex ang malubha ang kalagayan. 3 bala ang tumama sa kanyang katawan. Duguan ang kanyang dibdib at tagiliran. Halos hindi na siya makapagsalita. Ang mga unang sumaklolo ay agad tumawag ng ambulansya habang pinipigilan ang pagdurugo ng ama. Sa ospital, doon tuluyang nakipaglaban si Alex sa kamatayan. Habang ang kanyang anak ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik, nanginginig, at hindi alam kung bakit biglang nagkaganito ang kanilang mundo. Bakit? Bakit nga ba mga kaibigan, ganito ang nangyari? Iyan ang kwento natin ngayon. Isang kaso hindi lamang ng pagtataksil, kundi ng pagnanais na tuluyang mamatay ang isang tao dahil lamang sa pita ng laman, sa tawag ng puday, sa kapirasong langit ng misis ng iba. Unahin natin ang kwento ng buhay ng misis ni Alex, si Margarita Palisok. Kilala sa kanilang barangay bilang Rita, minsan Marga ang tawag sa kanya ng mga kaibigan. Si Marga ay kilala bilang isang magandang babae, malinis sa katawan, maayos pumorma. Iyong tipong kahit may asawa na, mapagkakamalan mo pa ring dalaga kapag dumaan sa harap mo. Makinis ang balat, maayos magsalita, at laging may nangiting kayang magpalambot ng loob ng kahit sinong lalaki. Taong 2000 nang ikasal sila ni Alex. Sa awa naman ng Diyos, nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki. Sa mata ng marami, isa silang ordinaryong pamilya. Pero sa likod ng katahimikan, may mga bulong-bulungan na matagal nang umiikot sa baryo. Bago pa man ikasal si Marga, kilala na siya sa lugar bilang palalabas, palasayaw, at madalas makita sa mga kasalan, pista, at kung ano-anong pagdiriwang. Kapag may sayawan, asahan mong nandoon si Marga, at hindi siya nag-iisa. Palaging may kasamang lalaki. Iba-iba, minsan dayo, minsan taga-Karatig baryo. Maganda nga, pero malandi raw, bulong ng mga matatanda. Hindi yan nawawalan ng kasamang lalaki, sabi naman ng iba. Alam ito ni Alex, hindi siya bulag, hindi rin siya bingi sa tsismis. Noong mga panahong nagliligawan pa lamang sila, ilang beses na niyang kinumpronta si Marga. Ano ba talaga tayo, Marga? Tanong ni Alex minsan. Bakit lagi kang may kasamang iba? Ngumiti lang si Marga noon. Nag-iimbento lang sila, kaibigan ko lang yon. Pero mas lalong uminit ang usapan nang dumating ang araw ng kanilang kasal. Umaga na, halos kumpleto na ang mga bisita. Pero wala pa si Alex. Kumalat ang chismis na muntik na siyang hindi sumipot. May boyfriend pa raw si Marga. Bulong-bulungan ng mga tao. May sinasamahan pa raw kahit malapit na ang kasal. Kaya parang umurong si Alex sa kasal nila. Pero sa loob ng bahay, pilit kinakausap si Alex ng kanyang mga magulang. Kapitan noon ng barangay pa ang kanyang ama kaya maautoridad ito magsalita. Lalo na sa kung ang pinag-uusapan ay kahihiyan ng pamilya nila. Anak, tapos na ang usapan, sabi ng ama niya. Nakakahiya na sa 2 pamilya. Huwag mong ipapahiya ang pamilya Palisok. Kung may maliman sa kasal na aayos yan, dugtong ng ina niya, huwag mo nang palalain. Tahimik lang si Alex. Alam niyang may mga bagay na pilit niyang nilulunok. Pero sa huli, napilit siya. Dahil sa magulang. Dahil sa hiya. Dahil sa paniniwalang baka magbago ang lahat kapag kasal na sila ni Marga. Nagpakasal sila. Lumipas ang mga taon, nagkaroon ng anak. Pero ang mga lumang kwento ay hindi tuluyang nawala.
parang mga aninong patuloy na sumusunod kay Marga. At unti-unting binabalot ang kanilang pagsasama. Si Alex naman ay isang magsasaka noon. Oo, may natapos siyang pag-aaral. Hindi man mataas, sapat para magkaroon ng ibang direksyon sa buhay. Pero dahil sa lupain na pundar ng kanyang mga magulang, iyon na lang ang pinili niyang asikasuhin. Hindi dahil wala siyang pangarap, kundi dahil may responsibilidad siyang hindi niya kayang talikuran. Talong at ampalaya ang sinasaka ni Alex. Maluluwang ang taniman. Maaga siyang gumigising, tangan ang araro. Sanay ang katawan sa init ng araw at sa putik ng lupa. Kung tutuusin, tiyak ang buhay nila ni Margarita. Kahit hindi pa siya empleyado, hindi sila nagugutom. May ani, may kita, may dignidad. Isa lang ang kapatid ni Alex at babae pa. Kaya wala siyang choice. Siya lang talaga ang kayang magbungkal at magpatuloy ng lupang iniwan ng kanyang mga magulang. Dumating ang panahong sumubok si Alex sa politika. Tumakbo siyang kagawad sa kanilang barangay, kasabay ng kanyang ama sa sumunod na eleksyon. Buong akala nila ay may laban sila. Pero natalo sila. Parehong natalo. At sa pagkatalong iyon, parang may biglang naputol sa loob ng kanilang pamilya. Hindi man agad nakita, pero unti-unti, doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ng mga palisok. Dinibdib ng ama ni Alex ang pagkatalo. Tahimik siyang nagdalamhati. Hindi na siya kasing sigla ng dati. Madalas nakaupo na lang sa sulok, tulala. Hanggang sa isang araw, dinala siya sa ospital. Cancer. Parang gumuho ang mundo ni Alex. Sa mga sumunod na taon, puro pagpapagamot ang inasikaso ng pamilya. Lahat ng ipon, ginastos. Lahat ng pwedeng ibenta, isinangla. Ginawa nila ang lahat para lang madugtungan ang buhay ng ama. Anak, ibenta muna tong isang lupa. Mahina pang sabi ng ama. Hindi tay, sagot ni Alex. Gagawan pa natin ng paraan. Pero walang sapat. Isa-isa, naisanla ang mga lupa. Pati ang ibang sinasaka ni Alex ay nabenta. Masakit, pero iyon ang realidad ng pait ng buhay. Wala na silang magagawa. Hanggang sa dumating ang araw na pumanaw rin ang kanyang ama. Naiwan si Alex kasama ang kanyang ina, kapatid at sariling pamilya na baon sa utang, mga lupang sanla, mga obligasyong hindi nila alam kung paano babayaran. Doon nagsimulang magbago ang tingin ni Margarita kay Alex. Ang dating maayos at may ginhawang pamumuhay ngayon ay puro tipid, puro bilang, puro pangungutang. Napansin ni Alex na madalas na tahimik si Marga, madalas nakatitig sa malayo. Hindi na tulad ng dati. Hanggang kailan ganito, Alex? Minsang tanong ni Marga. Babangon din tayo, sagot niya. Hindi naman habang buhay ganito. Pero para kay Marga, parang hindi sapat ang sagot na yon. Doon na nagdesisyon si Margarita na mag-abroad. Ang sabi niya, may kakilala raw siyang babae, kaibigan niya noong dalaga pa siya na makakatulong sa kanya. Taga-baryo lang din daw nila. Barkada niya noong kabataan. Ang pangalan, Sheila. Chef cook daw siya sa Hong Kong, sabi ni Marga. Sa restaurant, kukuhanin niya ako roon. Ayaw ni Alex. Ramdam niya iyon. Hindi niya gusto ang ideya na lalayo ang kanyang asawa. Pero wala siyang sapat na dahilan para pigilan ito. Alam niyang mas mabilis talagang makakuha ng trabaho ang babae sa abroad. Sa huli, pumayag si Alex. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang ibang nakitang paraan. Nang maayos na ni Marga ang kanyang mga papeles, sa tulong daw ni Sheila, tuluyan na siyang umalis ng bansa, patungong Hong Kong. Bawat dokumento, bawat requirement, parang himala ang bilis ng lahat. Ayon pa kay Alex noon, napakabait daw ng kaibigan ni Marga. Halos wala raw silang nagastos sa pag-abroad. Puro padala lang ni Sheila ang ginamit. Pamasahe, processing, kahit pangunang gastos. Ang bait talaga ng kaibigan mo, sabi ni Alex minsan kay Marga. Oo, sagot ni Marga. Babayaran ko na lang siya doon. Paniwalang paniwala si Alex. Sabi naman ni Sheila, doon na raw sa Hong Kong unti-unting babayaran ni Marga ang utang niya. May kontrata raw, may kasiguruhan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Sheila sa telepono. Aalagaan ko si Margarito. Hindi alam ni Alex na may lihim sa likod ng lahat ng ito. At yun ang susunod na yugto ng kwentong ito.
Dahil naging maayos naman ang lahat noong una, payapa ang pakiramdam ni Alex sa mga unang linggo ng pag-alis ni Margarita. May mga tawag pa, may mga mensahe, at kahit papaano ay ramdam pa rin niya ang presensya ng asawa kahit nasa malayo ito. Ngunit paglipas ng mahigit 1 buwan, unti-unting nagbago ang lahat. Napansin ni Alex na hindi na ganong madalas tumatawag si Margarita. Minsan ay ilang araw ang lumilipas bago ito magparamdam. Kapag tumatawag man, maiksi na lamang ang usapan, parang may iniiwasan, parang laging nagmamadali. Sa umpisa, hinayaan lang iyon ni Alex. Iniintindi niya ang sitwasyon ng asawa. Iniisip niyang baka pagod lang, baka hirap sa trabaho, baka naninibago pa sa ibang bansa. Ayaw niyang maging seloso o mapanghinala agad. Kaya pinili niyang manahimik, magtiwala at maghintay. Hanggang sa isang araw, may nakarating na impormasyon kay Alex at hindi iyon galing sa malayo, kundi mismo sa baryo nila. May mga bulong-bulungan na pala sa likod niya. Matagal na raw pinag-uusapan ang tungkol sa asawa niya, pero ngayon lamang umabot sa kanya ang balita. Noong una ay ayaw pa niyang pakinggan, ngunit paulit-ulit na ang nagsasabi at iisa ang tinuturo ng kwento. Ayon sa mga narinig niya, totoo raw na may isang Sheila na kaibigan ni Margarita. Kilala rin iyon ni Alex. Nakausap pa nga niya si Sheila noong nag-a-apply pa lamang si Margarita papuntang Hong Kong. Walang kahina-hinala noon. Sa pagkakaalam niya, kaibigan lang iyon, walang higit pa. Ngunit kalaunan ay nalaman niyang ang Sheila palang iyon ay naging daanan lamang ng perang ipinapadala kay Margarita para sa pag-aasikaso ng mga papeles. Ang mas masakit na bahagi ng kwento, ayon sa impormasyong nakarating kay Alex, ay may isang lalaking talagang tumulong kay Margarita roon sa Hong Kong. Isang lalaking nandoon din mismo sa abroad, at dito na lumabas ang pangalang matagal nang nakabaon sa nakaraan ni Margarita, si Don Don Salvador. Si Don Don ang ex-boyfriend ni Margarita bago pa sila ikasal ni Alex. Isa itong pangalang minsan na ring gumulo sa isip niya noon, ngunit inakala niyang matagal na iyong tapos. Ang mas malinaw sa kwento, si Don Don ay nasa Hong Kong din. Ngunit ang hindi malinaw kay Alex ay kung paano pa nagkaroon ng komunikasyon ang dalawa. Sa pagkakaalam niya, may asawa na si Don Don dito sa Pilipinas. Kaya paano? Paano muling nagtagpo ang landas ng mag-ex sa isang banyagang lugar? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alex nang marinig niya ang lahat ng ito. Nanlamig ang buong katawan niya. Namutla siya. At parang biglang naubusan ng lakas. Wala pa man siyang konkretong ebidensya. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng hinala. Kilala niya ang galawan ng asawa niya. Kilala niya ang ugali ni Margarita. Kaya kahit kalahati pa lamang ang nalalaman niya, parang buo na agad ang sakit na tumama sa kanya. Hati ang isip ni Alex noon. May bahagi sa kanya na ayaw maniwala, na gustong ipagtanggol ang asawa. Ngunit may bahagi ring nagsasabing posibleng totoo ang lahat. Kung totoo man, ang ibig sabihin nito ay pumunta lamang si Margarita sa Hong Kong para manlalaki, o di kaya ay para balikan ang dating relasyon at doon magpasawsaw. Parang tumakas sa kahirapan nilang mag-anak dito sa Pilipinas, iniwan siya at ang anak nila para sa isang mas madali at mas masarap na buhay sa ibang bansa. Wala halos magawa si Alex sa mga panahong iyon. Nasa malayo ang asawa niya. Hindi niya kayang harapin agad. Hindi niya kayang sigawan o awayin sa telepono. Kaya imbes na tumawag at magsimula ng gulo, pinili niyang mag-isip muna. Alam niyang kung tatawag siya at makikipag-away, wala rin namang mangyayari. Mas lalo lang silang magkakalayo. Kaya nagpatuloy ang buhay ni Alex araw-araw. Ginigising niya ang sarili para sa anak nila. Pinipilit niyang maging matatag kahit gabi-gabi ay mabigat ang dibdib niya. Ngunit hindi doon natapos ang mga balita. Sa mga sumunod na taon ng kanyang pagtitiis, marami pang dumating na kwento. May nagsabi raw na nabuntis pa si Margarita sa Hong Kong at nagpalaglag ng bata. Mga balitang paulit-ulit sumasaksak sa puso ni Alex. Mga kwentong hindi niya alam kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa. Ngunit alin man ang totoo dito ay nasasaktan siya syempre. Sa kabila ng lahat, tiniis ni Alex ang lahat ng iyon. Hindi siya sumuko. Hindi siya gumawa ng eskandalo.
Sa isip niya, sa pag-uwi ni Margarita, doon nila aayusin ang lahat. Doon sila mag-uusap. Doon lalabas ang buong katotohanan. Hanggang sa natapos nga ang 2 taon ng kontrata ng misis niya, kinailangan na nitong umuwi. Typical na proseso raw iyon ng kontrata sa Hong Kong. Kailangan umuwi muna ng 2 linggo para sa bakasyon at pagre-renew ng kontrata. Ayon kay Margarita. Kaya umuwi si Marga na parang walang nangyari. Parang walang alam si Alex sa lahat ng pinagdaanan at balitang kumalat habang nasa Hong Kong ang asawa niya. Ang alam ng mga taong nakakakilala kay Alex, buo pa rin ang loob niyang ayusin ang relasyon nila ni Marga. Hindi raw para sa sarili niya, kundi para sa kanilang anak. Gusto niyang mag-usap sila ng maayos, linisin ang mga isyu, at subukang buuin muli ang pamilya. Pero hindi alam ni Alex na kasabay pala ni Margarita na umuwi ang lalaking si Dondon. Walang kaalam-alam si Alex na narito rin sa Pilipinas ang lalaking matagal nang iniuugnay sa asawa niya. Ayon sa mga nakasaksi, isang hapon yon nang may huminto sa tapat ng bahay nila Alex. Kasama ni Margarita ang isang lalaki. Hindi nagtatago, hindi nagpaalam. Diretsyong humarap sa bahay na para bang walang ginawang kasalanan. Paglabas ni Alex, doon niya nakita ang dalawa. Si Margarita sa unahan at si Dondon sa likod niya. Napahinto si Alex. Tila hindi agad nakapagsalita. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago niya mabasag ang katahimikan. "Ano to, Marga?" Mahinang tanong ni Alex, nanginginig ang boses. "Bakit may kasama ka, ang bababoy nyo?" Hindi pa man nakakasagot si Margarita, sumingit na si Dondon. "Makinig ka muna, Alex. Gusto lang naming magpaliwanag." Doon na pumutok ang galit ni Alex. "Gago, magpaliwanag?" Sigaw niya. "Sa bahay ko pa kayo magpapaliwanag?" Ayon sa mga kapitbahay, mabilis na nauwi sa murahan ng usapan. Nagbabatuhan ng salita ang 2 lalaki. May mga sigaw si Margarita, may pagmamatigas at may pagmamataas. Sa halip na humingi ng tawad, tila mas pinili pa niyang ipamukha kay Alex ang nangyari. Sa tindi ng galit, biglang pumasok si Alex sa loob ng bahay at lumabas na may hawak na itak. "Lumayas ka dito!" Sigaw niya kay Dondon. "Bago kita mapatay!" Nagkagulo ang buong baryo. May mga sumigaw, may mga tumakbo palapit, may mga nagtangkang awatin si Alex. Ngunit galit na siya. Hinabol niya si Dondon hanggang sa kalsada, habang si Margarita ay naiwan sa harap ng bahay, sumisigaw at nagmumura rin. Tumakbo si Dondon ng buong lakas. Alam niyang hindi biro ang galit ni Alex. Sa huli, nakatakas siya, habang si Alex ay napaluhod sa gitna ng kalsada, hingalin at nanginginig sa galit at sakit. Akala siguro ni Margarita na papayag na lang si Alex sa lahat ng nangyari, ngunit walang naging matinong pag-uusap. Isang malaking eskandalo lang ang naiwan sa baryo. Pero matapos ang gulong iyon, sumakay si Margarita ng tricycle at tuluyan ng umalis. Hindi ipinakita ni Alex ang anak nila kay Marga. At doon na rin tuluyang kinalimutan ni Alex na may asawa pa siya. Buo na ang loob nito na basta nasa kanya ang bata, ayos na siya. Kahit hindi na sila magkita pa ng kanyang asawa. Ngunit isang linggo bago mangyari ang insidente, galing ng palengke ang mag-ama, si Alex at ang anak nila ni Marga. Habang binabaybay nila ang daan, may biglang sumunod sa kanilang isang motorsiklo na riding in tandem. Galing iyon sa tapat ng elementary school ng kanilang baryo. Nang maabutan ng tricycle nila, bigla na lamang pumutok ang mga putok ng baril. Sunod-sunod na putok ang umaling-awngaw malapit sa elementarya. Nagpanik ang mga tao. Ang iba ay nagsitakbuhan, ang iba ay napasigaw. Ilang sandali pa, nakita ng mga residente sa ilalim ng isang punong akasya sa gilid ng kanal ang duguang si Alex at ang umiiyak nitong anak sa loob ng nakatagilid na sidecar ng tricycle. Nanginginig ang bata, yakap ang sarili, habang wala ng halos malay ang ama. Agad na dumating ang ambulansya at isinugod si Alex sa ospital. Habang tinatanggal ang mga bala sa kanyang katawan, sinimulan na rin ng mga pulis ang investigasyon. Sa kanilang pagsisiyasat, may mga nakakilala sa motorsiklong ginamit ng mga salarin. Mabilis na umaksyon ang mga autoridad at tinukoy ang motor na isang Wave 125 na kulay itim at asul. Ayon sa mga nakakakilala sa baryo, ang may-ari nito ay ang nagngangalang Ingo.
Nang puntahan ng mga pulis ang bahay ni Ingo, nakita ang motorsiklo na nakaparada mismo sa tapat ng kanyang bahay sa loob ng kanilang compound. Naroon din si Ingo. Tinanong siya ng mga pulis kung lumabas ba siya sa mga nakaraang oras o minuto. Ang sagot niya ay hindi. Ngunit hindi tanga ang mga pulis. Kinapa nila ang makina ng motorsiklo at napansing mainit pa ito. Ibig sabihin, kakagamit lamang. Nang tanungin si Ingo tungkol dito, sinabi niya na mainit daw ang makina dahil sinadya lang niyang paandarin ang motor sa harap ng bahay. Sa tono ng pananalita ni Ingo, ramdam ng mga pulis na nagsisinungaling ito. Alanganin ang kanyang boses at halatang kinakabahan. Inilabas ng mga pulis ang motorsiklo at dinala ang mga nakasaksi para sa pagkilala. Mabilis ang pangyayari. Bago pa mag-alas 5 ng hapon, lumabas sa investigasyon na si Dondon ang may pakana ng pamamaril kay Alexander Palisok. Pumiyok si Ingo. Dahil hindi naman sila mga profesional na killer, madali silang natiklo. Bara-bara lang ang ginawa nila. Nadakip ang dalawa. Si Ingo ang nagmaneho ng motor at si Dondon ang mismong bumaril. Sa huling balita, dinala sila sa kulungan. Ngunit hindi malinaw sa kwento kung ilang taon ang naging sentensya nila. Samantala, himala namang nabuhay si Alex. Ngunit matagal bago siya tuluyang nakarecover at muling nakapagtrabaho. Dumanas siya ng matinding hirap, hindi lamang sa katawan kundi pati sa isipan. At kay Margarita naman, na ang puday ang naging pulot dulo ng lahat ng panloloko at trahedya. Sa huling balita, umalis din ito ng bansa at wala nang uuwi ang pamilya dahil tuluyan na silang naghiwalay ni Alex.